Marami po pala kaming magagawa sa pagsulong ng ating bayan, Kuya Eric. Makatutulong po kami sa maliit na paraan na aming magagawa. Oo. Kaya sana mga bata, ipagpatuloy ninyo yung pag-aaral ninyo ng mabuti ha, dahil tiyak na malaki ang maitutulong ninyo. Kuya Eric, Bible story na po. Sige, simulan na natin. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagiging tagapamahala ni Jose sa lupain ng Ehipto. Inilagay po si Jose ni Faraon na maging tagapamahala po sa Ehipto pagkatapos niya pong maipaliwanag ang kanyang panaginip. Oo, hindi pinabayaan ng Panginoon si Jose at siya nga ay naging tagapamahala sa Ehipto. At ito naman ang sumunod na nangyari. Basahin natin sa Aklat ng Henesis sa 41, 48 hanggang 57. At tinipon ni Jose ang lahat na pagkain sa 7 taon na tinamo sa lupain ng Ehipto. At inimbak ang nangasabing pagkain sa mga bayan, na ang pagkain sa bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbak sa bawat kinauukulan ding bayan. At si Jose ay nagkamalig ng trigo na parang buhangin sa dagat, na napakarami hanggang sa hindi na bilang, sapagkat walang bilang. At bago dumating ang taong kagutom, ay ipinanganak kay Jose ang 2 lalaki, na ipinanganak sa kanya ni Asenat na anak ni Potifera, na saserdote sa On. At tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases, sapagkat aniyay ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. At ang ipinangalan sa ikalawa ay Ephraim, sapagkat ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamhatian. At ang 7 taon ng kasaganaan na nagkaroon sa lupain ng Ehipto ay natapos. At ang 7 taon ng kagutom ay nagpasimulang dumating ayon sa sinabi ni Jose. At nagkagutom sa lahat ng lupain. Datapwat sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. At nang ang buong lupain ng Ehipto ay magutom, ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Faraon. At sinabi ni Faraon sa lahat ng mga Ehipsyo, "Pumaroon kayo kay Jose. Ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin." At ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa. At binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Ehipsyo. At lumala ang kagutom sa lupain ng Ehipto. At lahat ng mga taga-ibang lupain ay nagsiparoon kay Jose upang magsibili ng trigo, sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa. Ang galing! Hindi po nagpabaya si Jose pagkatapos po na ilagay siya ni Faraon na tagapamahala sa buong lupain ng Ehipto. Ginampanan niya po ang kanyang tungkulin. Hindi po siya nag-aksaya ng panahon, kundi nag-imbak po siya ng napakaraming pagkain. Teka po, ano po ba ang nangyari kay Jacob na tatay ni Jose? Nagkaroon din po ba ng kagutom sa kanilang lupain? Ay, magandang tanong yan. Sige, yan naman ang ating ipagpapatuloy na alamin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible Story. Bawat isa sa atin ay mahalaga at malaki ang maitutulong sa ating pamilya at bayan. Kaya naman habang bata pa kayo, ay matuto na kayo ng mga bagay na inyong magagawa hanggang sa inyong paglaki. At alam niyo ba na sa paggawa ninyo nito ay may papakilala nyo na ang inyong sarili? Eto, basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Kawikaan sa 20 at 11. Ang bata man ay nagpapakilala sa kanyang mga gawa, kung ang kanyang gawa ay magiging malinis at kung magiging matuwid. Nararamdaman niyo ba mga bata na ligtas kayo at protektado laban sa kasamaan? Bukas, kung loloobin ng Diyos, pag-aaralan natin ang tungkol sa children protection.
Paano ba tayo mapoproteksyonan sa ating lipunan at ang kahalagahan nito? Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikatin sa pagbuhos ng ulan. Atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, tag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag nang padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Atin ngang isipin, unang dumarating ay pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa pagbuhos ng ulan, atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Sa pagbuhos ng ulan, atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Sa ulan, atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Hanggang dito mga bata, bukas Get Willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show.
Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Madagdagan ng kulay ng kanilang buhay. At magbigay ng kulay sa kanilang mga buhay. Iniisip to... Iniisip. At sa pagiging creative natin sa mga project na pagiging creative natin. Oh kids, meron na tayong paper rainbow.